Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3326-3333. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa pasukan ng Thousand Chains Prison. Dumating na ang araw na ito. Lumilipad si Alvin sa ere habang malamig niyang tinitingnan ang pasukan ng Thousand Chains Prison. Dati, gumawa siya ng ilang paghahanda. Halimbawa, inayos niya ang isang voice transmission sa kanyang boses na ipadala pagkatapos niya makapasok sa bilangguan kay Sultan, ang kanyang guro, at kay Santino. Ipinaalam sa kanila ng kanyang voice transmissions ang isang lugar na may bakas ng isang banal na elemento at na siya ay papunta na roon. Tiyak na hindi pagdududahan ni Alvin si Sultan sa katotohanan ng voice transmission. Kung tungkol naman kay Santino, sigurado rin siyang hindi pagdududahan ni Santino ang kanyang mga salita. Sa oras na iyon, tiyak na ipapaalam ni Santino sa kanyang Panginoon, ang Howling Heaven Celestial Emperor. Dahil dito, tiyak na aalis ang tatlo sa Heavenly Pool Palace upang tumungo sa lugar na binanggit niya sa voice transmission. Sa bilis ni na Sultan at ng Howling Heaven Celestial Emperor, aabutin sila ng 10 araw para sa isang balik-balik na biyahe. Pagbalik ng dalawang tinaguriang Celestial Emperor matapos matuklasan na niloko sila, dapat ay nailigtas na niya ang mga magulang ni Tanya. Guru, Senior Brother Santino, kahit wala akong masamang intensyon, walang duda na niloloko ko pa rin kayong dalawa. Kung may pagkakataon sa hinaharap, hihingi ako ng tawad at babawi ako sa inyong dalawa. Bumantong hininga si Alvin habang lumilipad patungo sa Thousand Chains Prison. Kapag nakapasok na si Alvin sa Thousand Chains Prison, tuluyan na siyang mahihiwalay sa labas ng mundo. Kaya naman, bago siya pumasok sa bilangguan, naglabas siya ng 2 communication talisman. Gumamit si Alvin ng isa para magpadala ng mensahe kay Chris, ang Jade Bow Celestial Emperor. Senior Chris, kapag napalaya ko na ang iba at nakaalis na sa bilangguan, kukontaken kita agad. Sa oras na iyon, kailangan kong umasa sa iyo. Sige. Maikli at diretsong tugon ni Chris. Kasunod nito, nagpadala si Alvin ng isa pang mensahe gamit ang pangalawang communication talisman. Papasok na ako sa Thousand Chains Prison. Gayahin mo ang boses ko at ipadala ito sa 2 may-ari ng Soul Pearls na ibinigay ko sa iyo sa loob ng 1 oras. Siguraduhin mong gagayahin mo ako ng maayos. Huwag mong sirain. Ang pangalawang tao ay isang eksperto sa panggagaya ng boses na natagpuan ni Alvin. Para makuha ang tulong ng taong iyon, gumamit siya ng maraming Royal Grade Celestial Crystals. Huwag kang mag-alala, Panginoon ko. Sisiguraduhin kong matatapos ko ang misyong ito nang walang anumang problema. Matapos niyang matanggap ang tugon na ito, naglakad si Alvin papunta sa pasukan ng Thousand Chains Prison at ipinakita ang kanyang token bilang warden. Pagpasok sa bilangguan, agad siyang nagtungo sa Internal Affairs Pavilion. Sa isang maliit na bayan na hindi kalayuan sa lupain ng Heavenly Pool Palace, isang binata na nakaitim at mukhang Meniokis ang lumabas mula sa isang restaurant, masayang sumisipol. Bagamat hindi siya maituturing na gwapo, ang kanyang anyo ay kaaya-aya sa mga mata. Sa sandaling ito, bumulong siya sa sarili nang may ngiti sa kanyang mukha. Kung tutuusin, makakakuha ako ng napakaraming celestial crystals sa pamamagitan lamang ng panggagaya sa boses ng isang tao. Marahil, dapat kong isaalang-alang ang pagbuo ng isang negosyo sa hinaharap. Bigla na lang. Ayan. Siya nga. Leo. Nako, nasa ilalim pala siya ng ating mga mata. Sa wakas ay nahanap na rin natin siya. Hindi ko inaasahan na magtatago pala siya sa maliit na bayan na ito. Nang marinig ang mga boses na ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng binata. Tutal, ang taong binanggit nila, si Leo, ay siya. Paano nila ako nahanap dito? Hindi na kinailangang hulaan ni Leo ang mga taong nasa likuran niya. Sa loob lamang ng 1 segundo, biglang lumabas ang celestial origin energy mula sa kanyang katawan habang lumilipad ito sa bilis ng kidlat. Swoosh! 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 Sa kasamaang palad, kahit hindi mabagal ang bilis ni Leo, mas mabilis naman ang bilis ng mga humahabol sa kanya kaysa sa kanya. Hindi nagtagal ay may ilang kalalakihang sumulpat sa harap niya, nakaharang sa kanyang dinaraanan. Ilan sa kanila ang tumayo sa likuran niya upang pigilan siyang makatakas sa kabilang direksyon.
Pinanood ng mga lalaking ito si Leo na parang tigre na nagmamasid sa kanyang biktima. Mga Ginoo, ako. Sabi ni Leo na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para makausap ang sarili niya para makaalis sa sitwasyong ito. Naku, bago pa man matapos ni Leo ang kanyang sasabihin, sumingit na ang pinuno ng grupo, patayin mo. Agad na sinugod ng mga lalaki si Leo. Sa isang kisap mata, napatay nila siya. Pagkamatay ni Leo, ang pinuno, isang lalaking nasa katanghaliang gulang, ay inangkin ang pagmamayari ng special ring ni Leo. Matapos suriin ang laman nito, bahagyang tumango siya. Nandito na. Kasunod nito, itinapon ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang halos dosenang soul pearls sa special ring ni Leo. Tutal, wala namang silbi ang mga soul pearls para sa kanya. Dalawa sa mga soul pearls ay kay Sultan at Santino, na ibinigay ni Alvin kay Leo 2 araw na ang nakalipas. Maya-maya, sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, "Tara na." Samantala, natural lang na walang kaalam-alam si Alvin na patay na ang taong inupahan niya para gayahin ang boses nito. Nangangahulugan ito na nabigo ang plano niyang akitin si Sultan at ang Howling Heaven Celestial Emperor. Sa sandaling ito, kasama ni Alvin ang 5 pang iba na naka-duty sa Thousand Chains Prison. Kasama si Alvin, mayroong 4 na kahangahangang disipulo at 2 elder mula sa Thousand Chains Prison na namamahala sa pagpapatrolya sa Thousand Chains Prison. Kakilala ni Alvin ang isa sa mga elder. Walang iba kundi si Elder Simmer ang nagturo sa kanya at kay Tanya sa paligid ng bilangguan noong una nilang pagbisita. "Alvin, bakit ka nandito mag-isa? Nasaan si Miss Tanya?" Tanong ni Elder Simmer nang makita niyang nag-iisa lang si Alvin. Base sa pagkakaalam niya, halos hindi umaalis sa tabi ni Alvin ang babaeng nakaputi. Malapit na siyang makarating sa isang tagumpay kaya hindi siya nakarating, sagot ni Alvin nang may ngiti sa kanyang mukha. Hindi nagduda si Elder Simmer sa mga salita ni Alvin at bahagyang tumango bilang tugon bago niya ipinakilala ang elder sa tabi niya. "Alvin, ito si Elder Hong." "Elder Hong, ito si Alvin." Siya ang kahangahangang disipulo na naging sikat sa ating Heavenly Pool Palace kamakailan. Habang nagbabatean sina Alvin at Elder Hong, isa sa mga kahangahangang disipulo ang napakunot ang noo habang iniisip ang sarili. Wala ba rito si Junior Sister Tanya? Ang kahangahangang disipulo ay walang iba kundi si Junlei, ang nag-iisang anak ni Zenaida, ang walang awang emperador sa langit. Nang makita ni Alvin si Junlei kanina, medyo nagulat siya. Tutal, hindi naman talaga naunawaan ni Junlei ang batas ng kamatayan sa abot ng kanyang kaalaman. Gayunpaman, nang makita niya si Junlei dito, alam niyang malamang nalaman na ni Junlei ang tungkol sa pagbisita nila ni Tanya sa Thousand Chains Prison noon. Hindi mahirap hulaan na si Junlei ang pumunta kay Tanya. Talagang mapilit siya. Nakangising sabi ni Alvin sa loob-loob niya. Kasabay nito, naisip niya kung paano siya makakapareha kay Junlei kung kailangan niyang magpatrolya sa 3 palapag. Kapag pinakawalan niya ang 6 na may titulong Celestial Emperors, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong harapin din si Junlei. Sa kung gaano kagulo sa oras na iyon, madali para sa kanya na patayin si Junlei. Sa kasamaang palad, sa pagkadismaya ni Alvin, hindi umayon ang inaasahan niya sa mga bagay-bagay. Nang ibunyag niya ang kanyang intensyon na ipares kay Junlei, agad siyang tinanggihan ni Junlei. Matuwid na sinabi ni Junlei, "Unang beses ko lang dito kaya hindi ako pamilyar sa kung paano ang mga bagay-bagay dito. Mas makabubuti para sa akin na ipares ang isa sa mga elder. Kung hindi ako nagkakamali, unang beses mo rin dito, di ba? Ipinapayo ko sa iyo na sumunod din sa isang elder. Alvin, bakit hindi ka sumama sa akin?" Tanong ni Elder Simmer nang marinig niya ang mga sinabi ni Junlei. Nang makitang tinanggihan siya ni Junlei, hindi na nagpumilit si Alvin. Sumulyap siya sa 2 pang kahangahangang disipulo bago tumango sa direksyon ni Elder Simmer. Matapos magpares-pares ang lahat, nagtanong si Alvin nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, "Elder Simmer, maaari ba tayong pumili ng palapag na gusto nating italaga? Pakiramdam ko ay malapit na akong magkaroon ng tagumpay kamakailan kaya umaasa akong makakapili ako ng palapag na may natitirang trabaho." Bagamat hindi direktang sinabi ni Alvin kung saang palapag niya gustong italaga, alam ng lahat na ang tinutukoy niya ay ang 3 palapag.
Matulunging sumagot si Elder Simmer, ang Internal Affairs Pavilion ang magtatalaga sa amin ng mga palapag. Gayunpaman, maaari natin itong pag-usapan ng mag-isa at magpalit ng palapag kung walang tutol. Wala akong pakialam kung sumama muna ako sa ikatlong palapag kung walang problema ang apat pa. Wala akong problema dyan. Agad na sumang-ayon si Elder Hong. Kung isasaalang-alang na si Alvin ay isang kahangahangang disipulo na kamakailan lamang sumikat sa Heavenly Pool Palace, si Alvin ay ang nakababatang kapatid ni Head Warden Shu. Paano niya matatanggihan ang simpleng kahilingan ni Alvin? Kung tungkol naman sa dalawa pang mahiwagang disipulo, hindi rin sila tumutol. Tutal, kahit sa mga mahiwagang disipulo, si Alvin ay may pambihirang talento. Sa kanilang palagay, hindi naman masamang bumuo ng magandang relasyon sa kanya. Kung tungkol naman kay Julay, kahit na kinamumuhian niya si Alvin, hindi rin niya ito inisip na malaking bagay. Kaya naman, hindi rin siya tumutol dito. Dahil dito, napagpasyahan na sina Alvin at Elder Simmer ang unang magpapatrolya sa ikatlong palapag. Habang sina Alvin at Elder Simmer ay papunta sa bilangguan upang gampanan ang kanilang mga tungkulin, sinabi ni Alvin sa World Cleansing Divine Water sa kanyang Little World, Sister Water, pupunta na ako sa ikatlong palapag. Kapag nandoon na ako, maghahanap ako ng pagkakataon para palayain ang 6 na may titulong Celestial Emperors. Sumagot ang World Cleansing Divine Water, sige. Sabihin mo lang pagdating mo. Sa oras na iyon, tuturuan kita kung paano basagin ang mga pormasayon sa bilangguan at sa plaza. Kung hindi, hindi mo talaga mababasag ang mga pormasayon gamit ang iyong lakas. Kahit sa 6 na may titulong Celestial Emperor, kahit 3 o 4 sa kanila ay kailangang magtulungan para basagin ang mga pormasayon. 3,327. Para makapunta sa ikatlong palapag, natural lang na kailangan dumaan sa ikalawang palapag. Kaya naman, muling dumaan si Alvin sa mga selda kung saan nakakulong ang mga magulang ni Tanya. Si Diana, ang ina ni Tanya, ay wala pa ring malay. Iba ang mga pinsala sa kanyang katawan kumpara noong nakaraan, na nagpapakitang nakaranas na naman siya ng isa pang pag-uusig. Nang makita ito, nanlamig ang kanyang mga mata at naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Habang dumadaan si Alvin sa selda kung saan nakakulong ang ama ni Tanya na si Daylan, nagpadala siya ng isang voice transmission kay Daylan. Senior. Kasalukuyang nagpapahinga si Chenlu habang nakapikit. Nang matanggap niya ang voice transmission ni Alvin, hindi niya mahahalatang gumalaw ang kanyang mga kilay. Bagamat narinig niya ang mga taong dumarating kanina, hindi niya alam na si Alvin iyon dahil ang paghihigpit mula sa formation ay pumihil sa kanya na maramdaman ang mga aura ng mga tao. Dahil nandito si Alvin, inakala niyang nandito rin ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, nang imulat niya ang kanyang mga mata, natuklasan niyang wala ang kanyang anak. Bago pa man makapagtanong si Daylan tungkol sa kinaroroonan ni Tanya, umalangaw-ngaw na sa isip niya ang boses ni Alvin. Plano kong iligtas kayo ni Senior Diana ngayon. Natulala si Daylan nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, dali-dali siyang sumagot sa pamamagitan ng voice transmission, huwag kang gagawa ng anumang kalokohan. Kung may mangyari sa iyo, sino ang mag-aalaga kay Tanya? Bagamat minsan pa lamang nakita ni Chen Liu ang kanyang anak na babae, malinaw niyang nakita ang pagtitiwala at pagmamahal ng kanyang anak sa binata na nasa harap niya. Sa kanyang karanasan, paano niya hindi makikita na ang kanyang anak na babae ay lubos na umiibig sa binata? Ito ang uri ng pagmamahal na hindi pagsisisihan ng isang tao kahit mamatay pa. Senior, may tiwala ako. Nasabi lamang ni Alvin ang mga salitang ito nang sinubukan siyang pigilan ni Daylan. Pagkatapos noon, seryoso niyang sinabi, tuturuan kita ng paraan para mabasag ang formation kay Senior Diana at sa iyong mga selula. Bagamat pareho lang ang formation, ang pagbasag nito mula sa labas at sa loob ay magkaibang bagay. Gamit ang iyong lakas, hindi magiging mahirap para sa iyo na basagin ang loob ng formation, ngunit magiging mahirap para sa iyo na basagin ito mula sa labas. Kaya naman, babasagin ko ang labas ng formation pagdating ng tamang panahon. Kasunod nito, itinuro ni Alvin kay Daylan ang teknik para basagin ang formation, na itinuro sa kanya ng World Cleansing Divine Water, bago pa man makasagot si Daylan.
Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya ng detalyado ang kanyang plano na kinabibilangan ng pagpapalaya sa 6 na may titulong Celestial Emperor sa ikatlong palapag at kung paano magkakaroon ng tutulong sa kanila pagkatapos nilang makatakas mula sa Heavenly Pool Palace. Hindi inaasahan ni Daylan na ang lalaking minamahal ng kanyang anak na babae ang gumawa ng ganitong mga plano. Plinano pa niya na pagsamantalahan ang 6 na may titulong Celestial Emperor na nakakulong sa ikatlong palapag. Naiintindihan ko. Nagningning ang mga mata ni Daylan matapos niyang pakinggan ang kabuuan ng plano ni Alvin. Natural lang na umaasa siyang makakaalis din siya sa lugar na ito. Gayunpaman, dahil nakayuko ang kanyang mukha, kahit may malapit sa kanya, hindi nila makikita ang mga pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, sa wakas ay umakyat na sina Alvin at Elder Simmer sa hagdanan patungo sa ikatlong palapag. Sa ikatlong palapag, hindi maa-erect ng isang tao ang Heaven and Earth Spirit Energy o kaya'y hindi niya maintindihan ang lalim ng isang batas malapit sa mga selda kung saan nakakulong ang 6 na may titulong Celestial Emperor. Magagawa lamang niya ito malapit sa hagdan. Alvin, kung nagmamadali kang mag-cultivate, pwede ka nang magsimula ngayon. Samantala, sisiguraduhin kung walang kakaiba sa formation dito. Sabi ni Elder Simmer sa sandaling iyon. Ang pinakamahalagang gawain para sa mga babantay sa ikatlong palapag ay ang pagsuri kung walang mali sa formation. Kung may makita silang anumang abnormalidad sa formation, kailangan nila itong iulat agad sa Heavenly Pool Palace. Sa oras na iyon, isang formation master ang ipapadala rito upang ayusin ang formation. Ayos lang. Hindi ako nagmamadali, umiling si Alvin at sinabing, dapat akong sumama sa iyo para matutunan kung paano suriin ang formation. Natural lang na walang hangarin si Alvin na mag-cultivate malapit sa hagdan. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay kausapin ang 6 na tinaguriang Celestial Emperor sa pamamagitan ng voice transmission at turuan sila kung paano basagin ang formation na magbibigay daan sa kanila upang makatakas. Sige. Hindi nagduda si Elder Simmer sa mga salita ni Alvin. Habang inilalayo niya si Alvin, tinuruan niya si Alvin kung paano suriin ang mga abnormalidad sa formation. Pabaya na sagot ni Alvin kay Elder Simmer habang palihim niyang sinusuri ang 3 individual sa mga selda. Ang 3 taong ito ay kabilang sa 4 na nakita niya noon. Dati, nakakita siya ng isang maskuladong lalaki, isang matandang lalaki, isang matandang babae, at isang binata. Gayunpaman, wala ang binata sa sandaling ito. Nagpa siya si Alvin na magpadala muna ng voice transmission sa matandang babae. Senior, may paraan ako para mapalaya ka. Gayunpaman, kakailanganin ko ang kooperasyon ng iba pang 5 senior. Agad na iminulat ng matandang babaeng nakaupo at nakapikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata, boses, at mga salita ay puno ng paghamak habang sinasabi niya, ikaw lang mag-isa. Senior, bakit hindi mo ako pakinggan? Tanong ni Alvin bago niya ipaliwanag ang paraan para basagin ang formation na itinuro sa kanya ng World Cleansing Divine Water kanina. Bagamat hindi isang formation master ang matandang babae, bilang isang may titulong Celestial Emperor, natural lamang na ang kanyang kaalaman tungkol sa formation ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Matapos makinig sa mga salita ni Alvin, natuklasan niya na ang plano nito ay medyo magagawa. Kasunod nito, nagtanong siya ng may kuryosidad, bakit mo kami gustong palayain? Natural lang na alam ng matandang babae na walang libreng pananghalian sa mundo. Hindi siya maniniwala kahit sabihin ni Alvin na wala siyang motibo para palayain sila. Hindi nagpaligoy-ligoy si Alvin at tapat na sumagot, Senior, natural lang na may dahilan kung bakit ko kayo tinutulungan. Gayunpaman, hindi ito makakaapekto sa inyo at sa iba. Gusto kong iligtas ang 2 tao mula sa ikalawang palapag, ngunit imposible kung aasa lang ako sa aking lakas. Kaya naman, maaari ko lamang hingin ang tulong ng mga senior. Sana ay mapigilan ninyong lahat ang mga tinaguriang Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace. Kung hindi, kahit na mapalaya ko ang 2 taong iyon, hindi ako makakatakas sa paghabol ng Heavenly Pool Palace. 6 na tao lang ang nasa panig natin habang ang Heavenly Pool Palace ay may 9 na may titulong Celestial Emperor sa kanilang panig. Bukod pa rito, ilan sa kanila ay mas malakas kaysa sa atin. Kung 9 sa kanila ang magtutulungan, 6 sa atin ang walang kapantay sa kanila. Ikaw Darwin lamang ang makakapidyo sa 2 hanggang 3 sa atin.
Sabi ng matandang babae matapos makinig sa mga salita ni Alvin. May bahid ng takot na sumilay sa kanyang mga mata nang banggitin niya si Darwin, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace. Nakapagpapatibay na sabi ni Alvin, huwag kang mag-alala. May inayos akong tao para asikasuhin siya. Nagulat ang matandang babae nang marinig niyang nakahanap na si Alvin nang makakausap si Darwin. Nagtataka siyang nagtanong, sino ang nakita mong makakausap niya? Dapat mong malaman na ang mga ordinaryong may titulong Celestial Emperor ay hindi kayang makipagsabayan sa kanya. Senior, maaaring hindi mo pa siya naririnig dahil galing siya sa Solitary Destructive Heaven. Para maging eksakto, galing siya sa Heavenly Palace sa Solitary Destructive Heaven. Sagot ni Alvin. Ang palasyo sa langit sa nag-iisang mapanirang langit. Sandaling natigilan ang matandang babae sa mga sinabi ni Alvin. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, humajejek siya bago sinabi, nagkataon lang. Galing din ako sa nag-iisang mapanirang langit. Nang makarating ako sa walang hangganang langit, nakapatay ako ng ilang tao mula sa palasyo ng langit na may pool. Kaya ako nakakulong dito. Maliban na lang kung kamakailan lang sila sumali, kilala ko ang lahat ng may titulong Celestial Emperor sa palasyo ng nag-iisang mapanirang langit na may emperador. Sino ang natagpuan mo para tumulong sa iyo? Ang Jade Bow Celestial Emperor, Chris, sagot ni Alvin. Chris. Nanlaki ang mga mata ng matandang babae nang marinig ang sagot ni Alvin. Bata, hindi ka nagsisinungaling sa akin, di ba? Talaga bang nagawa mong tulungan si Chris? Senior, bakit ako magsisinungaling sa iyo? Ngumiti si Alvin nang may pag-aalinlangan. Walang dahilan para magsinungaling ako sa iyo, at hindi ako ganoon kainip para gumawa ng mga detalyadong kasinungalingan. Kung tinutulungan ka ni Chris, maaaring gumana ang plano mo. Kahit na mas mahina si Chris kaysa kay Darwin, hindi maglalakas loob si Darwin na patayin si Chris. Ang kapatid ni Chris ay si Edmund, ang Heavenly Sage Celestial Emperor, at hindi siya isang simpleng karakter. Kung maglalakas loob si Darwin na saktan si Chris, tiyak na babaligtarin ni Edmund ang Heavenly Pool Palace. Bagamat malakas si Darwin, wala siyang kwenta kumpara kay Edmund. Bagamat sinusuportahan ka ng Heavenly Emperor of the Boundless Heaven, sinusuportahan din si Edmund ng Heavenly Emperor of the Solitary Destructive Heaven. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang Heavenly Emperor of the Solitary Destructive Heaven ay mas malakas kaysa sa Heavenly Emperor of the Boundless Heaven. Tutal, may mga bulong-bulungan na ang Heavenly Emperor of the Solitary Destructive Heaven ay nakamit na ang pagka-Diyos. Lalong naging masigla ang matandang babae habang nagsasalita. Nagulat si Alvin. Senior, sinasabi mo bang si Bert Ing, ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, ay nakamit na ang pagka-Diyos? Tama, sabi ng matandang babae, sinasabing pagkatapos niyang bumalik mula sa impyerno ng Azuria, madali niyang napatay si Nicodemus na kamakailan lamang ay naging isang emperador sa langit. Bagamat walang kumpirmasyon na nakamit na niya ang pagiging Diyos, sa palagay ko ay hindi imposible dahil napatay niya si Nicodemus ng ganoon kadali. Senior, dahil alam mo na ang tungkol sa bagay na ito, mukhang hindi ka matagal na nakakulong dito. Hindi inaasahan ni Alvin na malalaman ng matandang babae ang mga bagay na nangyari mga 100 o 200 taon na ang nakalilipas. Sa anumang kaso, bata, kahit na makahanap ka ng makakasama mo si Darwin, ang natitirang 8 may titulong Celestial Emperor ay hindi rin madaling pakisamahan. Senior, huwag kang mag-alala, may kumpiyansang sabi ni Alvin, bago ako pumasok sa Thousand Chains Prison, nakagawa na ako ng iba pang mga kaayusan. Sa sandaling ito, dapat ay umalis na sa Heavenly Pool Palace ang Verdant Prairie Celestial Emperor at ang Howling Heaven Celestial Emperor. Pagkatapos, dagdag niya, Senior, maaari mo bang makausap ang iba? Kung maaari, dapat tayong kumilos sa loob ng 5 araw at makalaya mula sa lugar na ito. 3,328 Nagpasya si Alvin na kumilos pagkatapos ng 5 araw dahil sa kanyang pagtataya na ang Verdant Prairie Celestial Emperor at ang Howling Heaven Celestial Emperor ay darating sa lokasyon na kanyang inakit sa kanila sa oras na iyon. Kapag nakarating na sila sa lugar na kanyang itinalaga, aabutin sila ng hindi bababa sa 5 o 6 na araw bago magmadaling bumalik sa Heavenly Pool Palace. Sige, ipaabot ko ang mensahe mo sa kanila at kakausapin ko sila.
Tiyak na makikipagtulungan sila dahil ito ay isang ginintoang pagkakataon para sa ating lahat, sagot ng matandang babae habang ang kanyang mga mata ay kumislap malapit sa dulo ng kanyang mga salita. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para mabawi nila ang kanilang kalayaan. Tutal, kahit na mabaigo sila, ibabalik lamang sila sa bilangguan. Magaling yan. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang pumayag ang matandang babae na kausapin ang 5 pang may titulong Celestial Emperor. Kung hindi, kung kakausapin niya sila ng paisa-isa at tuturuan sila ng paraan para masira ang formation, kakailanganin niyang mag-aksaya ng maraming oras at mag-aksaya ng maraming pagsisikap. Maya-maya, naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang ipinaalala niya sa matandang babae, "Senyor, kapag ipinaabot mo ang mensahe ko sa iba, pakisabi sa kanila na maging matyaga." Ang dahilan kung bakit kailangan nating maghintay ng 5 araw ay para matiyak na ang Verdant Prairie Celestial Emperor at ang Howling Heaven Celestial Emperor ay hindi makakabalik sa nakaraan para tulungan ang Heavenly Pool Palace. Huwag kang mag-alala, sagot ng matandang babae, mas matagal nang nakakulong ang 5 iyon dito kumpara sa akin. Kung makapaghintay ako ng 5 araw, sigurado akong makakapaghintay din sila. Kasunod noon, hindi na kinausap ni Alvin ang matandang babae sa pamamagitan ng voice transmission. Matapos siyasatin ang ikatlong palapag, nakangiting sinabi ni Elder Simmer, "Gumagana ang formation dito ayon sa nararapat. Gugugulin natin ang susunod na 4 na buwan dito bago tayo lumipat sa ibang palapag. Dahil wala namang masyadong gagawin sa ngayon, magagamit natin ang oras na ito para mag-cultivate." Pagkatapos magsalita ng matanda, naglakad siya papunta sa lugar malapit sa hagdan bago siya umupo nang nakakross ang mga paa at nagsimulang maglinang. Sumunod si Alvin at umupo sa tabi ng matanda bago niya ipinikit ang kanyang mga mata na parang nagkukultibar. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat niya ang kanyang mga mata na kumikislap sa masalimuot na emosyon habang iniisip niya ang sarili, 5 araw. Sa loob ng 5 araw, ang 6 na may titulong Celestial Emperor ay sisira sa formation dito at tatakas. Ang formation sa plaza ay sisira rin sa oras na iyon. Sa panahon ng kaguluhan, ilalayo niya ang mga magulang ni Tanya mula sa lugar na ito. Kapag dumating ang panahon, dapat ko ring palayain ang iba pang mga bilanggo kung maaari. Tutal, habang mas magulo, mas mataas ang posibilidad na makatakas tayo. Sa pagtatapos ng kanyang pag-iisip, nagpadala si Alvin ng isa pang voice transmission sa matandang babae. "Senyor, naiparating mo na ba ang mensahe ko sa iba? Tingnan mo." Instinctively na lumingon si Alvin para tumingin. Nakita niya ang 5 may titulong Celestial Emperor na lumabas mula sa kaibuturan ng kanilang mga selda at nakatitig sa kanya sa sandaling ito. Maging ang malungkot na binata na nawala kanina ay naroon. May isang medyo mataba na matandang lalaki na hindi niya pa nakikita noon. Isa na lang sa kanila ang nawawala sa sandaling ito. Nagpadala ng mensahe ang matandang babae kay Alvin sa sandaling iyon. "Anak, ano ang pangalan mo?" Sumagot si Alvin, "Senyor, ang pangalan ko ay Alvin." Pagkatapos noon, nagpakilala ang matandang babae. "Ako si Helena, ang Golden Flower Celestial Emperor." Kasunod nito, sinimulang ipakilala ng matandang babae ang iba kay Alvin. Nagsimula siya sa matandang lalaki na may magulo at puting buhok. Ang matandang lalaki sa kaliwa ay si Baron. Hindi siya tao kundi isang celestial beast. Sa kabila ng kanyang titulong White Deer Celestial Emperor, ang kanyang tunay na anyo ay isang lobo. Pagkatapos, ipinakilala ng matandang babae ang iba pang mga tinaguriang Celestial Emperor. Ang maskuladong kalbong iyon ay si Bart, ang Swirling Cloud Celestial Emperor. Tungkol naman sa matabang matandang iyon, siya si Maki, ang Thunder Hurricane Celestial Emperor. Dahil sa kanyang titulo, karamihan sa mga tao ay nag-aakala na nauunawaan niya ang batas ng kulog, ngunit tulad natin, nauunawaan din niya ang batas ng lupa. Kung hindi niya nauunawaan ang batas ng lupa, malamang ay napatay na siya ni Darwin. Sandaling tumigil ang matandang babae habang pinagmamasdan ang walang emosyong binata. Napakalamig ng aura ng binata kaya pakiramdam ni Alvin ay nasa isang kuweba ng yelo siya. Umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin ang boses ng matandang babae sa sandaling ito. Katulad ni Baron, ang binata ay hindi tao.
Ang pangalan niya ay Bino, ang Deep Ice Celestial Emperor. Isa siyang deep ice flower na nabuhay sa hamog na nagyelo sa loob ng 1,000,000 taon. Ang kanyang lakas ay pangalawa lamang sa taong hindi pa lumalabas mula sa kailaliman ng kanyang selda. Hindi lamang niya napagtagumpayan ang batas ng lupa, kundi napagtagumpayan din niya ang batas ng yelo. Ang kanyang pag-unawa sa batas ng yelo ay mas mataas kaysa sa kanyang pag-unawa sa batas ng lupa, ngunit ang batas ng lupa ang nagbigay daan sa kanya upang mabuhay. Nang bigla na lang lumingon si Alvin sa binata, bahagyang tumango ang binata bago ngumiti ng alanganin. Matapos ilipat ni Alvin ang kanyang tingin mula sa binata, nagtanong siya ng may kuryosidad, "Senyor, paano kayang labanan ng pinakamalakas na tao sa inyong anim, si Darwin?" Sumagot ang matandang babae, "Ikaw Darwin. Ay hindi ka pantay ng taong." Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang hindi mahahalata. Naguguluhan siyang nagtanong, "Hindi ka ba kapantay niya, Darwin? Kung gayon, paano siya napunta sa bilangguan ng Thousand Chains?" Mahusay siya sa depensa habang si Darwin naman ay mahusay sa opensa. Gayunpaman, hindi naman masama ang kanyang lakas sa opensa. Kung pareho silang lumaban ng patas, isang araw at isang gabi na lang ang kakailanganin niya para talunin si Darwin. Sa kasamaang palad, noong panahong iyon, bago pa niya matalo si Darwin, ang Heavenly Emperor of the Boundless Heaven ay dumating sa tamang oras para tulungan si Darwin. Dahil nakialam ang Heavenly Emperor of the Boundless, siya ay nabihag sa huli. Napakalakas niya. Huminga ng malalim si Alvin. Hindi niya inaasahan na ang taong hindi pa nagpapakita ng sarili ay mas malakas kaysa kay Darwin, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace. Nagpatuloy ang matandang babae sa pagsasalita, "Kung tutuusin, pareho kayong magkamukha. Bakit mo nasabi yan?" Nagtatakang tanong ni Alvin. Pumunta siya sa Heavenly Pool Palace para iligtas din ang mga tao. Sinubukan niyang hikayatin ang Heavenly Pool Palace na palayain ang bilanggo, ngunit tinanggihan siya ng Heavenly Pool Palace. Kaya naman, wala siyang ibang magawa kundi gumamit ng puwersa. Nang matuklasan ni Darwin na wala siyang laban sa kanya, humingi ng tulong si Darwin sa Heavenly Emperor ng Boundless Heaven. Kahit na may tulong mula sa Heavenly Emperor ng Boundless Heaven, kinailangan pa rin ng maraming pagsisikap para lang mahuli at makulong siya rito sa Thousand Chains Prison, sabi ng babae habang umiiling, sayang lang at batas lang ng mundo ang naunawaan niya. Kung naunawaan din niya ang isang opensibong batas, makakatakas sana siya sa lugar na ito. Ang batas ng mga depensa ng mundo ay napakalakas na kahit ang 4 na kataas-taasang batas ay hindi maihahambing dito. Gayunpaman, ang lakas at bilis ng pagsalakay nito ay talagang kulang kumpara sa ibang mga batas. Patuloy na sinabi ng babae, mas malakas siya kaysa kay Chris. Sa katunayan, ang lakas niya ay maihahambing sa nakatatandang kapatid ni Chris, si Edmund, ang makalangit na Savage Celestial Emperor. Kumislap ang mga mata ni Alvin sa kuryosidad nang marinig niya ang mga salita ng matandang babae. Sa sandaling ito, biglang nagsalita ang matandang babae, lalabas na siya ngayon. Instinctive na lumingon si Alvin upang tingnan ang selda kung saan nakakulong ang misteryosong tinaguriang Celestial Emperor. Maya-maya, nakita niya ang isang binata na nakasuot ng puting mahabang damit. Ang kanyang tindig ay pambihira, at ang kanyang mga kilay na parang espada ay nagmukha siyang bayani. Natigilan si Alvin nang makita niya ang hitsura ng binata. Kilala niya naman talaga ang binata. Kay Kuya Pemberton. Ang binata ay walang iba kundi si Joseph Pemberton, ang taong nagpahiram sa kanya ng mystical yang 9-water chestnut ring noon. 3,329. Hindi inaasahan ni Alvin na makakatagpo niya si Joseph sa Thousand Chains Prison. Dati, nakilala niya si Joseph para makuha ang concealment pendant para kay Tanya. Nang panahong iyon, tinanong niya si Joseph kung si Joseph ay isang Celestial Lord, ngunit tumanggi si Joseph. Kaya naman, nang panahong iyon, parang isang polaka sa ilalim ng balon, inakala niyang si Joseph ay isang Celestial King o isang Celestial Duke. Higit pa sa kanyang inaasahan na si Joseph ay hindi lamang isang Celestial Emperor kundi isang may titulong Celestial Emperor. Alvin. Ganon din ang pagkagulat ni Joseph nang makita niya si Alvin.
Bagamat 200 taon na ang nakalipas mula noong huli silang nagkita, agad niyang nakilala si Alvin. Naalala niya ang binata na nakilala niya sa Spirit Overarching Heaven at ang mystical yang Nine-Water Chestnut Ring, isang royal grade celestial weapon, na ipinahiram niya kay Alvin upang matulungan siya ni Alvin na makuha ang mystical yang Nine-Water Chestnut Ring sa isang maliit na mundo. Nang panahong iyon, iniwan niya ang Spirit Overarching Heaven dahil kay Alvin. Sa kanyang paglalakbay, narinig niya ang isang disipulo ng Heavenly Pool Palace na nag-uusap tungkol sa isang babaeng nabihag at nabilanggo sa Thousand Chains Prison ng Heavenly Pool Palace. Ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang pangalan ng babae na si Diana at ang pagiging isang phantom fox nito. Hindi mabilang na beses nang narinig ni Joseph ang pangalang ito mula kay Anika kaya alam niyang pamangkin ni Anika si Diana. Noong nakaraan, noong gumagala siya sa Devata Realms, nakilala niya si Anika. Pareho silang naging napakalapit sa isa't isa ng panahong iyon. Sa isang puto, napagtanto niya na nag-iwan ito ng pangmatagalang marka sa kanyang puso at natuklasan na umibig na siya rito. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Nang panahong iyon, inatasan niya si Alvin na kunin ang mystical yang Nine-Water Chestnut Ring ni Anika dahil gusto niya itong maging alaala. Dahil sa kanyang nararamdaman para kay Anika, nang marinig ni Joseph na ang pamangkin ni Anika ay nakakulong sa Heavenly Pool Palace, nagpasya siyang iligtas si Diana. Ang natitira ay gaya ng sinabi ng matandang babae. Nang matuklasan ni Darwin na hindi siya kalaban ni Joseph, humingi ng tulong si Darwin sa Heavenly Emperor ng Boundless Heaven. Sa huli, hindi lamang nabigo si Joseph na iligtas ang pamangkin ni Anika, kundi nahuli rin ito at nabilanggo sa Thousand Chains Prison mula noon. Hindi niya alam kung nakuha ba ni Alvin ang mystical yang Nine-Water Chestnut Ring sa huli. Hindi niya inaasahan na makakatagpo niya si Alvin pagkalipas ng 200 taon sa Thousand Chains Prison ng Heavenly Pool Palace. Bukod dito, batay sa sitwasyon, tila si Alvin ay isa na ngayong warden sa Thousand Chains Prison. Dahil dito, nahinuhan niya na si Alvin ay isang kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace. Alvin, bakit ka nandito? Sumali ka ba sa Heavenly Pool Palace? Gulat na tanong ni Joseph sa pamamagitan ng voice transmission. Oo, sagot ni Alvin. Sinabi sa akin ng Golden Flower Celestial Emperor na may tutulong sa atin na makatakas mula sa bilangguan. Ikaw ba ang taong iyon? Sinabi ng matandang babae kay Joseph na isang kahangahangang disipulo mula sa Heavenly Pool Palace ang tutulong sa kanila na makatakas mula sa bilangguan. Dahil si Elder Simmer lang, na alam niyang isang elder, at si Alvin ang naroon sa ikatlong palapag, hindi mahirap para sa kanya na malaman na si Alvin ang taong nagnanais na palayain sila. Tama iyan, kapatid na Pemberton, sagot ni Alvin. Pagkatapos noon, nagtanong siya ng may pagtataka, kapatid na Pemberton, paano ka napunta rito? Sinabi sa akin ng Golden Flower Celestial Emperor na pumunta ka rito para iligtas ang isang tao ngunit nabihag ka ng Heavenly Emperor ng Boundless Heaven noong nakikipaglaban ka kay Darwin. Tama, sabi ni Joseph, dahil nakakulong ako rito kaya hindi kita nagawang makita. Sa katunayan, wala man lang akong oras para isagawa ang bagay na ipinagkatiwala mo sa akin. Bahagyang may bahid ng pagkakasala ang maririnig sa kanyang boses malapit sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Nagtatakang tanong ni Alvin, kapatid na Pemberton, sino ang iniligtas mo? Sa kanyang palagay, ang taong iyon ay tiyak na mahalaga kay Joseph dahil iniwan ni Joseph ang overarching spirit heaven patungo sa boundless heaven para lamang iligtas ang taong iyon. Bukod dito, ang Heavenly Pool Palace ay isang puwersang nasa antas ng langit. Kahit na malakas si Joseph, hindi pa rin magiging kapaki-pakinabang para sa kanya na pukawin ang isang puwersang nasa antas ng langit. Nandito ako para iligtas ang pamangkin ng isang matandang kaibigan, buntong hininga ni Joseph. Pamangkin ng isang matandang kaibigan. Agad na pumasok sa isip ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Joseph. Kapatid na Pemberton, ang dating kaibigang nabanggit mo. Si Senior Anika ba? Nanlaki ang mga mata ni Joseph nang hindi mahahalata habang nag-aalalang nagtanong, paano mo nakilala si Anika? Iniwan ba niya ang mga alaala niya sa maliit na mundong iyon? Oo. Tumango si Alvin.
Matapos mong ibigay sa akin ang mystical yang 9 water chestnut ring para hanapin ang mystical yi 9 water chestnut ring sa maliit na mundong iyon. Nahanap ko ito. Ang mystical yi 9 water chestnut ring ay nasa labi ng kanyang kaluluwa. Matapos ibigay sa akin ang singsing, hiniling niya sa iyo na alagaan mo si Tanya. Tanya. Kumunat ang noo ni Joseph. Ang babaeng nasa tabi mo ay isa ring phantom fox. Oo, sagot ni Alvin. Base sa pagkakaalam ko, hindi ako hihilingin ni Anika na alagaan ang isang taong walang kaugnayan sa kanya. Ano ang koneksyon ni Anika kay Tanya? Tanong ni Joseph. Tinatawag siya ni Tanya na lolo, nakangiting sabi ni Alvin, kapatid na Pemberton, kung hindi ako nagkakamali, narito ka para iligtas ang pamangkin ni Senior Anika, si Diana, tama ba? Oo. Sumulyap si Joseph kay Alvin. May bahid ng pagkagulat na makikita sa mga mata nito habang nagtatanong, maaari kayang ang taong iligtas mo rito ay si Diana din. Tama iyan. Si Senior Diana ang ina ni Tanya. Bukod kay Senior Diana, narito rin ako para iligtas si Senior Daylan. Kapatid na Pemberton, dapat mong malaman na si Senior Diana ay nakakulong dito dahil sinubukan niyang iligtas si Senior Daylan. Nagkataon lang. Buntong hininga ni Joseph, binata, ano ang ginagawa mo sa nakalipas na 200 taon? Lumago ka na ng husto kaya alam mo na kung paano basagin ang mga formation sa Thousand Chains Prison. Ano na ang cultivation base mo ngayon? Kaka-rating ko lang sa isang 6 combo Celestial Lord, sagot ni Alvin. Isang 6 na combo Celestial Lord. Nagulat si Joseph sa sagot ni Alvin. Tutal, noong huling beses na nakilala niya si Alvin ay isa lamang overarching Heavenly Supreme Celestial. Samantala, bumantong hininga si Alvin matapos malaman ang dahilan sa likod ng pagkakakulong ni Joseph sa Thousand Chains Prison ng Heavenly Pool Palace. Tunay ngang maliit ang mundo. Matapos makipag-usap kay Joseph ng kaunti pa, nalaman din niya ang tungkol sa relasyon ni Joseph kay Anika. Kaya naman, sinabi niya, kapatid na Pemberton, ang yin yang 9 water chestnut ring ay kay Tanya. Matapos iligtas sina Senior Diana at Senior Daylan, dadalhin ko sila upang makipagkita kay Tanya. Sa oras na iyon, sasabihin ko kay Tanya na ibalik sa iyo ang yin yang 9 water chestnut ring. Hindi na kailangan yan, nakangiting sabi ni Joseph, dahil pamangkin ni Anika si Tanya, pwede niyang makuha ang yin yang 9 water chestnut ring. Ang yin yang 9 water chestnut ring ay mga celestial armas lamang na ginamit namin ni Anika noon. Noong panahong iyon, hindi pa siya naging Celestial Lord. Bahagyang may bahid ng nostalgia ang makikita sa mga mata ni Joseph nang magsalita ito. Para bang binalikan siya noong kasama pa niya si Anika. Matapos makilala si Joseph, mas lalong nakaramdam ng kumpiyansa si Alvin sa pagsajep sa mga magulang ni Tanya. Ang iba pang mga tinaguriang Celestial Emperor ay maaaring hindi na siya pakialaman pagkatapos nilang mapalaya, ngunit alam niyang tiyak na mananatili si Joseph sa kanyang tabi at tutulungan siyang palayain ang mga magulang ni Tanya. Kung tutuusin, ang dahilan kung bakit nabilanggo rito si Joseph ay dahil sa kagustuhan niyang iligtas ang pamangkin ni Anika na si Diana. Maya-maya, nagtanong si Alvin ng may pagtataka, kapatid na Pemberton, ano ang iyong titulo? Ang Nirvanic Celestial Emperor, sagot ni Joseph. Ang Nirvanic Celestial Emperor. Bagay sa iyo ang titulo. Sabi ni Alvin. Tanong ni Joseph na may ngiti sa kanyang mukha. Kumusta ka naman? Nakakuha ka ba ng titulo mula sa templo ng titulo? Nakuha ko lang ito hindi pa katagalan. Tumanggaw si Alvin. Ano ang titulo mo? Ang ulan at ulan na Panginoong Langit. Si Alvin, na hindi inaasahang makakatagpo si Joseph dito at magkakaroon din ng parehong layunin, ay madalas na nakipag-usap kay Joseph sa sumunod na 5 araw. Paminsan-minsan din niyang nakakausap ang 5 pang tinatawag na Celestial Emperor. Bukod doon, nang malaman ni Xi Jinhua, ang Golden Flower Celestial Emperor, nakilala niya si Joseph, mas lalong gumanda ang pakikitungo nito sa kanya. Bagamat kamakailan lamang nakulong si Joseph kumpara sa iba, iginagalang nila siyang lahat dahil siya ang pinakamalakas sa kanila. Isa siyang matataas na opisyal na may titulong Celestial Emperor. Sa mundong ito, ang malalakas ay palaging iginagalang. Sa isang kisap mata lang, 5 araw na ang lumipas.
Sa sandaling ito, sinabi ni Joseph sa 5 pang tinaguriang Celestial Emperor, magsimula na tayo. Kasunod nito, sinimulang basagin ng 6 na may titulong Celestial Emperor ang formation sa bilangguan. Bumuhos. 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 Di nagtagal, nasira ang formation sa ikatlong palapag ng Thousand Chains Prison. 3,330. Hindi. Nanlaki ang mga mata ni Elder Simmer na nakaupong nakakross ang mga binti at nagkukultibar sa tabi ni Alvin. Napuno ng takot ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang nabasag ang formation. Paano ito nangyari? Paano nila nabasag ang formation? Nakatakas din siya. Namutla ang mukha ni Elder Simmer nang makita niya si Joseph, ang Nerve Annex Celestial Emperor. Pamilyar siya kay Joseph dahil kinailangang makialam ng Heavenly Emperor of the Boundless para mahuli si Joseph. Kahit ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace ay walang kalaban-laban kay Joseph. Kung hindi makialam ang Heavenly Emperor of the Boundless, matatalo sana ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace. Paano siya hindi matatakot ngayong nakita niyang malaya na si Joseph, kasama ang 5 pang tinatawag na Celestial Emperor? Hindi man lang nag-abalang lumaban si Elder Simmer sa sandaling ito. Sa kanyang isipan, akala niya ay nalalapit na ang kamatayan. Gayunpaman, sa pagkagulat ni Elder Simmer, tila walang balak si Joseph at ang iba pa na patayin siya. Ngumiti lamang si Joseph kay Alvin, na nakatayo sa tabi niya, at sinabing, "Tara na." Anong nangyayari? Labis na nagbago ang ekspresyon ni Elder Simmer nang lumingon siya sa katabi niya, ang estudyante ni Sultan, ang Verdant Prairie Celestial Emperor, at ang nakababata ng kanilang head warden. Matagal na sana siyang nabubuhay ng walang kabuluhan kung hindi pa rin niya maintindihan ang nangyayari sa sandaling ito. Malinaw na ang binata na nakasuot ng lila ang siyang nagpakawala sa mga tinaguriang Celestial Emperor. Nang makita ang masalimuot na ekspresyon sa mukha ni Elder Simmer, sinabi ni Alvin nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, "Elder Simmer, mas makabubuti para sa iyo na manatili rito. Masyadong mapanganib sa labas." Kasunod nito, nilisan nina Alvin at Joseph ang ikatlong palapag ng Thousand Chains Prison. Ang 5 pang tinaguri ang mga emperador sa langit, sa kabila ng kanilang arrogant at mapagmataas na kalikasan, ay masunuring sumunod kay Joseph. Bago umalis, tinapik ng matabang matandang lalaki, si Maki, ang emperador ng langit na may bagyong kulog at kulog, ang balikat ni Elder Simmer at nakangiting sinabi, "Little Exie, dapat mong pasalamatan ang batang iyon, si Alvin. Kung hindi niya hiniling sa amin na iligtas ang iyong buhay, namatay ka na sana." Natulala si Elder Simmer habang pinapanood ang pag-alis ng mga may titulong Celestial Emperor. Napangiti siya ng mapait. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganitong pukana si Alvin. Gayunpaman, hindi nagalit si Elder Simmer matapos siyang lokohin ni Alvin. Sa halip, nakaramdam siya ng pasasalamat. Alam niyang hindi nagsisinungaling ang Thunder Hurricane Celestial Emperor at nabubuhay lamang siya dahil kay Alvin. Kung tutuusin, hindi na kailangang iligtas ni Alvin ang kanyang buhay. Kahit na ginamit at nilinlang siya ni Alvin, wala nang mas mahalaga pa sa kanya kaysa sa papanatili ng kanyang buhay. Mukhang may kaguluhang darating sa Thousand Chains Prison. Mangyari sa Thousand Chains Prison. Dapat akong manatili rito ng ilang sandali dahil mas ligtas dito. Naalala ni Elder Simmer ang paalala ni Maki at nagpas siyang manatili kahit na hindi siya mapakali. Samantala, pagkalabas nila ng ikatlong palapag, nagmamadaling pumunta sina Alvin at Joseph sa mga selda nina Daylan at Diana. Nagulat ang 2 kahangahangang disipulo na nagbabantay sa ikalawang palapag nang makita nila si Alvin. "Alvin! Bakit ka nandito? Hindi ba dapat ikaw ang nagbabantay sa ikatlong palapag? Sino siya?" Maya-maya, napansin nila si Joseph na nakatayo sa tabi ni Alvin. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang 2 kahangahangang disipulong ito ay itinalaga sa Thousand Chains Prison. Bagamat nagbantay na sila sa ikatlong palapag noon, hindi pa nila nakita si Joseph na nanatiling nakatago sa kaibuturan ng kanyang selda. Gayunpaman, lubhang nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang makita nila ang iba pang 5 may titulong Celestial Emperor na pababa ng hagdan.
Namutla ang kanilang mga mukha, at agad na nanghina ang kanilang mga binti nang mapagtanto nila ito. Paano sila nakawala? Nasira ba nila ang formation sa ikatlong palapag? Ay ibig sabihin, ang binata na nakaputi ay ang misteryosong si Joseph, ang Nervanek Celestial Emperor, tama ba? Lahat ng anim na may titulong Celestial Emperor ay nakalaya na sa kanilang mga selda. Swoosh! Kumilos si Alvin nang may isang iglap at nagulat ang mga kahangahangang disipulo. Bago pa man sila makapag-react, mabilis niya silang natamba at inilipat sa isang sulok. Maya-maya pa, nakatayo na sina Alvin at Joseph sa harap ng selda ni Daylan. Napamulat agad si Daylan nang marinig niya ang mabibigat na yabag na papalapit sa kanyang selda. Hindi nagtagal ay nakita niya ang 7 taong nakatayo sa harap niya. Isa sa 2 taong nangunguna ay walang iba kundi ang binata na iniibig ng kanyang anak na babae. Kapatid na Pemberton. Tumanggo si Alvin kay Joseph. Hindi nagatubili si Joseph at sinimulang gamitin ang teknik na itinuro sa kanya ni Alvin at madaling sinira ang formation kasama ang cell. Salamat po, Panginoon ko. Nihalata ni Daylan na si Joseph ay isang may titulong Celestial Emperor. Tumayo siya at pinagsalikop ang kanyang mga kamao kay Joseph upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Ang isang lalaking hindi nagpoprotekta sa kanyang asawa ay hindi mabuting lalaki, matigas na sabi ni Joseph bago niya sinira ang formation at ang selda na nakakulong kay Diana. Naguluhan si Daylan sa puot ni Joseph. Nang makita ito, sinabi ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, sina Senior Daylan, Brother Pemberton at Senior Annika, na tiyahin ni Senior Diana, ay magkasintahan. Maituturing siyang tiyuhin ni Senior Diana. Nabilanggo rito si Brother Pemberton dahil sinubukan niyang iligtas si Senior Diana. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, nanlaki ang mga mata ni Daylan. Siya si Joseph, ang Nervanek Celestial Emperor, na personal na banihag ng Heavenly Emperor ng Boundless Heaven. 200 taon na ang nakalilipas, nalaman ni Daylan na isang kilalang tao ang nakakulong sa Thousand Chains Prison sa pamamagitan ng mga pag-uusap sa pagitan ng mga warden. Ang kilalang tao ay walang iba kundi si Joseph, ang Nervanek Celestial Emperor. Nakulong si Lord Joseph dahil sinubukan niyang iligtas si Diana. Tiyuhin ba siya ni Diana? Ano pang hinihintay mo? Bakit hindi mo pa iligtas ang babae mo? Nagising si Daylan nang umalangaw-ngaw ang boses ni Joseph. Dali-dali siyang pumasok sa selda na winasak ni Joseph at dinala palabas ang dagwang puting Phantom Fox. Baka sa mga mata nito ang pagkabalisa nang tumingin siya sa Phantom Fox. Kung hahayaan mo siyang magdusa muli, hinding-hindi kita mapapatawad. Si Joseph ay puno ng pagsisisi dahil sa pangyayari kay Annika, sa simula pa lang. Ngayong nakita niya ang pamangkin ni Annika sa ganoong kalagayan dahil kay Daylan, ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang madilim. Magpakatatag ka, Senyor, sagot ni Daylan habang nakatingin sa Phantom Fox na nasa braso niya, gagamitin ko ang buhay ko para protektahan si Diana. Wala nang makakagalaw pa sa kanya. Hindi sumagot si Joseph kay Daylan. Sa halip, mahina niyang hinarap ang mga bilanggo sa ikalawang palapag, makinig kayong lahat. Palalayain ko kayo sa bilangguang ito. Pagkatapos ninyong umalis sa Thousand Chains Prison, malaya kayong gawin ang anumang gusto ninyo. Gayunpaman, bago tayo umalis, manatili muna kayo sa likuran namin. Papatayin ko ang mga mangangahas na kumilos ng pabaya. Kasunod nito, natapakan ni Joseph ang lupa, at isang enerhiya ng mas taasa ang lumabas mula sa lupa bago ito nahati at naging libu-libong mga espada ng enerhiya, na sumire sa lahat ng mga selda ng bilangguan sa ikalawang palapag. Salamat po, Panginoon, sabay-sabay na sabi ng mga bilanggo sa ikalawang palapag matapos silang palayain. Kasunod nito, sina Alvin, Joseph, at ang iba pa ay nagtungo sa unang palapag. Dahil may noise-canceling formation ang bawat palapag, walang kaalam-alam ang mga nasa unang palapag tungkol sa mga kaguluhan sa ikatlong palapag at ikalawang palapag. Sa sandaling ito, nakaharap ni Alvin si Junlei sa unang palapag ng Thousand Chains Prison. Alvin. Kumunat ang noo ni Junlei nang makita niya si Alvin sa unang palapag. Sa kabaligtaran, napabuntong hininga ang matanda sa tabi ni Junlei, at agad na lumitaw ang takot sa kanyang mukha. Bakit ka nandito?
Dahil isa siyang elder ng Thousand Chains Prison tulad ni Elder Simmer, natural lang na nakilala niya si Joseph, hindi tulad ng kahangahangang nasa ikalawang palapag. Elder, sino siya? Tanong ni Junlei na may kuryosidad. Ang Nirvanic Celestial Emperor, si Joseph, mapait na sabi ng matandang lalaki. Ano? Ang Nirvanic Celestial Emperor. Hindi na kailangang sabihin pa, nagulat si Junlei sa sagot ng matanda. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol kay Joseph, ang Nirvanic Celestial Emperor. Narinig niya ang tungkol kay Joseph mula sa kanyang ina, si Zenaida, ang walang-awang Celestial Emperor. Kaya naman, alam niya na kahit si Darwin, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace, ay walang kapantay kay Joseph. Dajdaas Dingsdag. 3,331. Ang labanan sa pagitan ni Joseph, ang Nirvanic Celestial Emperor, at ni Darwin, ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace, ay ikinagulat ng buong Heavenly Pool Palace. Ang labanan ay naganap sa labas ng ari-arian ng Heavenly Pool Palace, at 7 may titulong Celestial Emperor lamang mula sa Heavenly Pool Palace ang nakasaksi sa labanan. Ang ina ni Junlei, si Zenaida, ang walang-awang Celestial Emperor, ay isa sa mga may titulong Celestial Emperor na nakasaksi sa labanan. Sa makatuwid, alam ni Junlei kung gaano kalakas si Joseph matapos isalaysay sa kanya ng kanyang ina ang labanan. Ang Nirvanic Celestial Emperor. Bakit siya nandito? Bakit niya kasama si Alvin? Naglupa na ang mga tanong sa isip ni Junlei, ngunit hindi sumagi sa isip niya na si Alvin ang nagpakawala kay Joseph. Kung tutuusin, hindi niya inakalang kaya ni Alvin ang ganoong kagalingan. Nang makulong si Joseph sa Thousand Chains Prison, pinalakas ang formation kaya hindi siya makakawala. Kahit ang mga elder ay hindi makakabasag ng formation, lalo na si Alvin na isa lamang kahangahangang disipulo. Bukod dito, ang formation sa ikatlong palapag, kahit bago pa ito mapalakas, ay mas malakas na. Tanging ang 3 head warden ng Thousand Chains Prison ang nakakaalam kung paano i-deactivate ang formation. Tama. Si Shuyasi ang panganay na nakatatandang kapatid ni Alvin. Posible kayang si Shuyasi ang nagturo kay Alvin ng paraan para i-deactivate ang formation. Bago pa man makapagpatuloy si Junlei sa pag-iisip, siya at ang matandang katabi niya ay lalong nagulat nang makita nila ang ilang may titulong Celestial Emperor na bumababa mula sa ikalawang palapag bago tumayo sa likuran nina Alvin at Joseph. Mga langit. Nakalaya na sila sa kanilang mga selda. Nakilala pa nga ng matanda ang bihirang makitang si Joseph, paano niya hindi makikilala ang 5 pang iba na may titulong Celestial Emperor. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Junlei nang marinig niya ang mga sinabi ng matanda. Nakatakas na ba ang lahat ng may titulong Celestial Emperor na nakakulong sa ikatlong palapag? Kasunod nito, tumingin siya kay Alvin at masungit na sinabi, Alvin, paano ninyo nagawang palayain ni Shuyasi ang mga bilanggo na ito? Alam mo bang hahatulan kayo ng kamatayan para dito? Hindi kayo hahayaang makalusot dito ng Heavenly Pool Palace. Pinakamatandang ate. Sandaling natigilan si Alvin nang banggitin ni Junlei ang kanyang pinakamatandang ate. Hindi nagtagal at napagtanto niya na malamang inakala ni Junlei na pinakawalan niya ang mga tinaguriang Celestial Emperor sa tulong ng kanyang pinakamatandang ate. Kasunod nito, napangisi siya bago sinabi, Junlei, tanga ka ba? Kung gusto silang palayain ng pinakamatandang ate, bakit niya kakailanganin ng tulong? Mas magiging mahusay para sa kanya na siya mismo ang magpalaya sa kanila. Sumagot si Junlei, kung hindi si Shuyasi, paano mo nagawang i-deactivate ang formation? I-deactivate ang formation. Tumawa si Alvin, sino ang nagsabing i-deactivate ko ang formation? Si Brother Pemberton at ang iba pang may titulong Celestial Emperors ang sumire sa formation. Imposible. Sigaw ng matanda nang marinig ang mga salita ni Alvin. Umiling siya at sinabing, espesyal ang formation. Kung kaya nila itong masira, matagal na sana nila itong nasira. Bakit pa sila maghihintay hanggang ngayon? Walang pakialam na sumagot si Alvin, itinuro ko sa kanila ang paraan para masira ang formation. Ikaw.
Pinaikit ng matanda ang kanyang mga mata at dumilim ang kanyang ekspresyon habang nagbabantang sinasabi, Alvin, kahit na makatakas ka ngayon, alam mo ba na hahabulin ka ng Heavenly Pool Palace dahil sa iyong ginawa? Ang Heavenly Pool Palace ay may suporta ng Heavenly Emperor ng Boundless Heaven. Bukod dito, ang Heavenly Emperor ang personal na nakahuli kay Joseph at ikinulong siya rito. Magagalit siya kapag nalaman niyang pinalaya mo siya. Tiyak na papatayin ka niya dahil dito. Pagkatapos magsalita ng matanda, si Bino, ang Profound Eye Celestial Emperor, ay napangisi. Sa isang iglap, isang nagyayelong enerhiya ang kumalat sa buong unang palapag. Bigla na lang, isang kristal na yelo ang lumabas mula sa kinatatayuan ng matanda at tinusok siya bago ito tuluyang nilalamig. Basura! Umalangaw-ngaw sa ere ang boses ni Bino. Dahil sa salitang iyon, ang nagyayelong matanda ay nagkapira-piraso. Kung titingnang mabuti, makikita ang mga butil ng dugo sa lupa. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Junlei habang pinapanood ang pagkamatay ng matanda sa isang kisap mata. Nanginig ang kanyang boses nang sabihin niya, nako. Ang nako po ay si Zenaida, ang walang awang emperador sa langit. Ikaw. Hindi mo ako mapapatay. Dahil nahaharap sa kamatayan, ang karaniwang mayabang na si Junlei ay naging kasing mahiyain ng daga. Tumingin si Alvin kay Junlei at ngumisi. Junlei. Alam mo ba kung bakit ko sila pinakawalan? Natatakot na sumulyap si Junlei kina Joseph at sa iba pang mga tinaguriang Celestial Emperor bago niya ibinaling ang tingin kay Alvin. May bahid ng pagkalito ang makikita sa mga mata nito. Pagkatapos magsalita ni Alvin, bumaba si Daylan mula sa ikalawang palapag dala ang isang puting Phantom Fox sa kanyang braso. Sila ba? Agad na bumalatay sa mukha ni Junlei ang pagtataka. May isa pang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Sumali lang kami ni Tanya sa Heavenly Pool Palace para iligtas ang mga magulang niya. Sabi ni Alvin. Ang lakas ng loob mo. Sumali ka sa Heavenly Pool Palace na may lihim na motibo. Agad na namula ang ekspresyon ni Junlei. Hindi niya inaasahan na ang kanyang nakababatang kapatid na babae at ang binata na nakasuot ng lila sa harap niya ay sumali lamang sa Heavenly Pool Palace para iligtas ang mga bilanggo rito. Bahagyang hindi makapaniwala ang makikita sa kanyang mga mata nang mas malapitan niyang tingnan si Daylan at ang puting Phantom Fox sa kanyang mga bisig. Isang Phantom Fox. Siya si Daylan. Ang mapagmalaking kababalaghan ng Heavenly Sword Mountain na nagpawalang bisa sa alyansa ng kasal sa anak ng ating Palace Master. Anak ba nila si Junior Sister Tanya? Kuya Pemberton, mga nakatatanda. Tawag ni Alvin kina Joseph at sa iba pa bago niya ipinagpatuloy ang pagsasalita, mayroon kaming hindi pa neresolbang alitan ni Junlei. Ayos lang ba kung umalis kami pagkatapos kung maayos ang sama ng loob sa pagitan namin? Sige. Maghintay ka lang. Bahagyang ngumiti si Joseph. Tutal, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari dito ngayon dahil sa mga formasayon. Maaari na tayong umalis kapag tapos ka na. Napakataas ng seguridad ng bilangguan dahil sa mga formasayon kaya tuluyang naputol ang ingay at lahat ng uri ng komunikasyon. Kaya naman, hindi malalaman ng mga nasa labas ng bilangguan kung ano ang nangyayari sa loob maliban kung papasok sila sa bilangguan. Nako, ngayon lang kita nakitang lumaban. Sa wakas ay mapapanood ko na ang iyong pagtatanghal, sabi ni Maki, ang Gale Thunder Celestial Emperor, nang may ngiti sa kanyang mukha. Makikita ang bahid ng kuryosidad sa mga mata ng iba pang tinaguriang Celestial Emperors at ni Daylan habang nakatingin sila kay Alvin. Lahat sila ay mausisa tungkol sa lakas ni Alvin. Sa kabilang banda, ang ekspresyon ni Junlei ay napalitan ng takot nang marinig ang mga salita ni Alvin. Alvin, may hindi ba pagkakaunawaan? Paano nagkaroon ng alitan sa pagitan natin? Alam ni Junlei na wala siyang laban kay Alvin, bukod pa riyan, si Alvin ngayon ay mayroong grupo ng mga tinatawag na Celestial Emperor na sumusuporta sa kanya. Kahit si Jordan na mas malakas kaysa sa kanya ay namatay sa kamay ni Alvin isang taon na ang nakalilipas sa isang labanang nagbabanta sa buhay o kamatayan. Paano niya aasahan na matatalo si Alvin? Ang lakas ng loob mong sabihin na walang alitan sa pagitan natin. Nakakahiya.
Natatawang tumawa si Alvin nang may pangungutya. Nagyelo ang kanyang tingin habang sinasabi, hindi ba't kayo ni Jordan ang kumuha kina Winfred at Winston para patayin ako? Nagkunwaring naguguluhan si Junlei, ngunit kinakabahang lumingalinga siya. Alvin, anong pinagsasabi mo? Winfred. Winston. Hindi ko maintindihan. Mas lalong nanlamig ang tingin ni Alvin nang sabihin niya, pagkatapos kong umalis sa Heavenly Pool Palace ilang buwan na ang nakalilipas, kanina pa naghihintay sa labas si Winston simula noon. Talaga bang itatanggi mo na sinabi mo sa kanya na umalis na rin ako sa Heavenly Pool Palace? Hindi ako yon. Hindi ako yon. Mariing umiling si Junlei, habang patuloy na nagkukunwaring inosente. Alvin, wala tayong alitan. Bakit kita sasaktan? Walang dahilan para maghirap ako para saktan ka. Wala tayong alitan. Wala ka talagang hiya. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam ang iniisip mo tungkol kay Tanya? Sabi ni Alvin bago siya tumawa ng may paghamak, bukod pa rito, natuklasan namin ang iyong soul pearl sa spatial ring ni Winfred. Napatunayan na ito mismo ni Tanya. Biglang lumabas ang celestial origin energy mula sa katawan ni Alvin pagkatapos niyang magsalita. Namutla ang mukha ni Junlei, at agad siyang napaluhod. Alvin, nagkamali ako. Hindi ko dapat hinanggad ang junior sister na si Tanya. Huwag mo akong patayin. Ikaw. Maaari mo akong gamitin bilang bihag para hindi makialam ang aking ina kapag nakatakas ka. Pakiusap. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nang marinig ang mga sinabi ni Junlei, hindi napigilan ni Alvin ang muling matawa. Ang iyong ina. Hindi mahalaga kung mamagitin ang iyong ina o hindi. Magiging pareho pa rin ang resulta. Hindi mo na kailangang gawing bihag kita. Gusto kitang patayin gamit ang sarili kong mga kamay, ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganoon kaduwag. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, pinakawala ni Alvin ang dalawang Ning Dragon sa kanyang maliit na mundo. Umungol ang mga Ning Dragon bago nagpakawala ng isang nakakatakot na enerhiya mula sa kanilang mga bibig patungo kay Junlei. 3,332. Hindi. Walang magawa si Junlei nang harapin ang magkasanib na pag-atake ng dalawang Ning Dragon, lalo na't hindi siya handa. Agad siyang tinamaan ng atake, na agad niyang ikinamatay. Walang anumang labi. Sa bagay na ito, medyo mas maayos ang kalagayan ng nakatatanda kaysa sa kanya dahil may ilang dugo at piraso ng mga piraso na naiwan. Iyan. Mga Ning Dragon ba iyan? Alvin, sino ba ang mag-aakala na may ganoon kang kalokohan? Ang magkasanib na pag-atake ng dalawang Ning Dragon ay kasing lakas ng isang ordinaryong may titulong Celestial Emperor. Nagulat ang Gale Thunder Celestial Emperor na si Maki, at ang Golden Flower Celestial Emperor na si Helena, nang makita nilang pinakawalan ni Alvin ang mga Ning Dragon na pumatay kay Junlei sa isang suntok lamang. Ang pinakanakakagulat ay ang kakayahang kontrolin ni Alvin ang mga mababangges na Celestial Beast tulad ng mga Ning Dragon. Bukod dito, ang mga Ning Dragon ay kilalang matigas ang ulo, at halos imposibleng mapasuko sila. Kung hindi ka gawa ng mga kalokohan, hindi ka magkakaroon ng ganito, bulong ni Alvin sa sarili matapos patayin si Junlei. Wala siyang galit kay Junlei hanggang sa paulit-ulit na sinubukan ni Junlei na patayin ito. Paano niya mapapalaya si Junlei? Kailangan niyang patayin si Junlei ngayon. Pagkatapos umalis ngayon, hindi niya alam kung magkakaroon pa siya ng pagkakataong makabawi kay Junlei. Isang magandang pagkakataon na nagboluntaryo rin si Junlei na bantayan ang Thousand Chains Prison, na nagbigay sa kanya ng isang magandang pagkakataon na patayin si Junlei. Kung hindi niya samantalahin ang pagkakataon, sino ang nakakaalam kung darating muli ang ganitong pagkakataon? Mga senior, umalis na tayo. Maaari tayong mag-usap pagkatapos umalis sa lugar na ito, sabi ni Alvin pagkatapos niyang ibalik ang mga Ning Dragon sa kanyang maliit na mundo. Ngayong 2 tao na ang namatay, sigurado akong maaalerto ang iba. Kahit na hindi sila makapagpadala ng anumang mensahe mula rito, ang pagkabasag ng kanilang mga soul pearl ay tiyak na magpapaalarma. Ang lalaking napatay ko lang ay anak ni Zenaida, ang walang awang emperador ng langit ng Palasyo ng Langit. Kapag nalaman ni Zenaida na patay na ang kanyang anak, tiyak na pupunta siya agad para mag-imbestiga.
Hindi magtatagal ay makakarating siya sa bilangguan ng libo-libong kadena sa oras na iyon, patuloy ni Alvin, kapag napagtanto niyang nakalaya na tayo sa bilangguan, tiyak na ipapaalam niya ito sa iba pang may titulong emperador ng langit. Mas makabubuti kung aalis tayo sa lugar na ito bago pa siya dumating. Dahil dyan, mayroon tayong mas maraming oras bago tayo habulin ng Palace Master at ng iba pa. Sumangayon kay Alvin ang mga tinaguriang Celestial Emperor. Kung maaari, ayaw nilang harapin ang mga tinaguriang Celestial Emperor ng Heavenly Pool Palace. Bagamat nakapag-ayos na ako ng isang taong makikipag-ugnayan sa Palace Master, ang pinakamahusay na magagawa ng taong iyon ay ang mag-atubiling maghintay. Bukod dito, kapag natuklasan ng Palace Master na kayong lahat, lalo na si Brother Pemberton, ay nakatakas, tiyak na ipapaalam niya sa Heavenly Emperor ang tungkol sa Boundless Heaven. Kung darating ang Heavenly Emperor bago tayo makatakas, natatakot akong lahat tayo ay papatayin o makukulong. Dahil alam ni Alvin na kahit ang Heavenly Emperor ng Boundless Heaven ay hindi kayang patayin ang mga tinaguriang Celestial Emperor na ito, ang pinakamasamang maaaring mangyari ay ang muling pagkabilanggo nila. Gayunpaman, hindi iyon naaangkop sa kanya. Tiyak na papatayin siya sa halip na makulong. Tara na. Sabi ni Joseph, habang pinangungunahan palabas ang iba pang mga bilanggo. Mabilis niyang sinira ang formation sa pasukan ng bilangguan gamit ang teknik na itinuro sa kanya ni Alvin. Noong una, plano rin ni Alvin na palayain ang mga bilanggo sa unang palapag. Gayunpaman, nagbago ang isip niya sa huling minuto dahil natatakot siyang mas maakit nito ang atensyon kapag nakaalis na sila sa bilangguan. Pagkalabas ng bilangguan, nagpatuloy sila sa paggalaw ng walang tigil. Sa sandaling ito, nakarating na sila sa Life or Death Pavilion kung saan matatagpuan ang Life or Death Platform. Sa kasalukuyan, may ilang tao na nakakaintindi ng batas ng kamatayan sa Life or Death Platform. Paalis na sana sina Alvin at ang iba pa gamit ang pasilyong patungo sa Purgatory Pavilion nang may ilang tao na lumipad palabas ng Life or Death Pavilion patungo sa kanila. Tigil. Sino ka? Ang dalawang lalaki, isang matanda at isang nasa katanghaliang gulang, ay mga matatanda mula sa Life or Death Pavilion. Sa puntong ito, mayroong mahigit 100 bilanggo sa grupo ni Alvin. Hindi nakakagulat na nakuha nila ang atensyon ng mga matatanda. Si Bino, ang malungkot at mapangasar na Profound Eye Celestial Emperor, ay humakbang paarap at sinabing, bumalik ka sa pinanggalingan mo kung ayaw mong mamatay. Ang malalim na yelo na emperador na Celestial. Ang mga matatanda mula sa Life or Death Pavilion ay nagbantay na sa bilangguan noon. Natural lamang na nakilala nila agad si Bino. Sa sandaling ito, si Baron, ang emperador ng puting USA sa langit, isang matandang lalaki na magulo ang buhok, ay humakbang din paarap at nakangiting sinabi, kung nandito ka pa rin pagkatapos ng 10 paghinga, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa. Ang emperador na Celestial ng puting USA. Lalong nagulat ang mga matatanda nang makita nila ang White Deer Celestial Emperor. Sandali silang napaisip kung nananaginip ba sila. Paano nakatakas ang dalawa sa mga tinaguriang Celestial Emperor na nakakulong sa ikatlong palapag ng bilangguan? Tara na. Huwag mong sayangin ang oras mo rito, walang pakialam na sabi ni Joseph. Hindi nagtagal at nalaman ng mga matatanda ng Life or Death Pavilion ang pagkakakilanlan ni Joseph. Nakatayo si Joseph sa unahan at naglakas loob na makipag-usap sa ibang mga tinaguriang Celestial Emperor sa ganitong paraan. Kahit na hindi pa nila nakikita si Joseph noon, hindi mahirap hulaan na ang binata na nakasuot ng mahabang puting roba ay ang Nerve Annex Celestial Emperor. Agad na namutla ang mga mukha ng mga elder ng Life or Death Pavilion. Nagpalitan sila ng tingin bago sila tumakas para iligtas ang kanilang mga buhay. Samantala, napansin din ng iba pang mga elder ng Life or Death Pavilion at ng mga kahangahangang disipulo na nakakaintindi ng batas ng kamatayan sa Life or Death Platform ang nangyayari. Dumating na ang impyerno sa Thousand Chains Prison. Nakatakas ang Nerve Annex Celestial Emperor, ang Profound Eye Celestial Emperor, at ang White Deer Celestial Emperor. Malamang nakasama rin nila ang 3 pang may titulong Celestial Emperor. Kailan naranasan ng Thousand Chains Prison ng Heavenly Pool Palace ang ganitong sitwasyon? Paano sila nakawala?
Sa tingin mo ba ay makakalagpas sila sa Deadly Square? Hindi naman gaanong naiiba ang formation sa kanilang mga selula sa formation sa Deadly Square. Kung kaya nilang basagin ang mga formation sa kanilang mga selula, dapat ay kaya rin nilang basagin ang formation sa Deadly Square. Sa kabila ng kaguluhan sa Life or Death Pavilion, walang nang ahas na kumilos. Tutal, mayroong 6 na may titulong Celestial Emperor sa grupo ng mga bilanggo. Kung magkamali sila ng galaw, tiyak na mamamatay sila. Sa kabilang banda, sina Alvin at ang iba pa ay nakarating sa Purgatory Pavilion pagkatapos umalis sa Life or Death Pavilion. May mga taong pumapasok at lumalabas sa Purgatory Pavilion sa sandaling ito. Sa katunayan, mas maraming tao rito kumpara sa Life or Death Pavilion. Dahil mahigit 100 katao ang nasa grupo ni Alvin, hindi maiiwasang makuha nila ang atensyon ng mga tao. Hindi pinansin ni na Alvin at ng iba pa ang mga nakatitig sa kanila nang may pagtataka at nagpatuloy sa paglabas. Tinahak nila ang daan patungo sa pasilyo na patungo sa Deadly Square. Kapag nalagpasan na nila ang Deadly Square, maituturing na silang matagumpay na nakatakas mula sa Thousand Chains Prison. Pagkatapos noon, malaya na silang makakapunta saan man nila gusto. Noong una, nag-aalala ako na ang mga tinaguriang Celestial Emperor ay hindi lalaban ng buong puso sa mga tinaguriang Celestial Emperor ng Heavenly Pool Palace. Sa oras na iyon, mahihirapan ako, sina Senior Daylan, at Senior Diana na makatakas ng hindi napapansin. Gayunpaman, tila hindi ko na kailangang mag-alala tungkol doon. Kahit na ang iba pang mga tinaguriang Celestial Emperor ay walang pakialam sa ating buhay, tiyak na tutulungan tayo ni Brother Pemberton. Sa presensya ni Brother Pemberton, dapat ay ligtas tayo maliban kung makatagpo tayo ng isang taong mas malakas kaysa sa kanya. Sa wakas ay nakaramdam ng mas panatag si Alvin matapos itong isipin. Gaya ng sinabi ni Alvin kay Junlei kanina, hindi siya nag-alala nang umalis sila sa Thousand Chains Prison. Inayos niya ang pagtulong kay Chris at inakit din niya ang Verdant Prairie Celestial Emperor at ang Howling Heaven Celestial Emperor palayo sa ari-arian ng Heavenly Pool Palace. Sa 7 may titulong Celestial Emperor na naiwan sa Heavenly Pool Palace, si Darwin, ang pinakamalakas sa kanila, ay haharapin ni Chris, ang Jade Bow Celestial Emperor mula sa Heavenly Palace sa Solitary Destructive Heaven. Kung hindi alintana si Darwin, magiging madali para kay Joseph at sa iba pang may titulong Celestial Emperor na harapin ang natitirang 6 na may titulong Celestial Emperor ng Heavenly Pool Palace. Sa katunayan, kung magtutulungan sina Joseph at ang iba pang may titulong Celestial Emperor, ang 5 may titulong Celestial Emperor ng Heavenly Pool Palace ay hindi magiging kalaban nila at wala silang magawa kundi panoorin silang makatakas. Nang malapit ng humakbang sina Alvin at ang iba pa papunta sa pasilyo patungo sa Deadly Square. Poy! 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 Umalangaw-ngaw sa ere ang ugong ng hangin, kudyat ng pagdating ng mahigit 100 tao na nakasuot ng mahahabang itim na damit. Ang grupo ay pinangungunahan ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may malamig na ekspresyon sa mukha. Ang lalaking nakaitim at nasa katanghaliang gulang ay dumating sa harap ni Alvin at ng iba pa sa isang kisap mata. Malamig niyang tinanong, "Sino kayo?" Sa grupo ng mga bilanggo, marami sa kanila ang nakakilala sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim. Nagniningning ang kanilang mga mata sa puot nang tumingin sila sa kanya. Siya yan. Isa siya sa 3 head warden sa Thousand Chains Prison. Si Pavilion Master siya ng Purgatory Pavilion. Karamihan sa mga bilanggo ay pinahirapan sa Purgatory Pavilion. Si Xian, ang Pavilion Master, ang personal na nag-utos na pahirapan sila. Marami sa mga bilanggo ang hindi nakalabas ng Purgatory Pavilion. Kaya naman, marami sa kanila ang napuot sa kanya. Ang Pavilion Master ng Purgatory Pavilion. Tumaas ang kilay ni Alvin habang nakatingin sa lalaking nakaitim at nasa katanghaliang gulang. Nabalitaan niyang ayaw ng kanyang panganay na nakatatandang ate sa lalaking ito. 3,333. Ang Pavilion Master ng Purgatory Pavilion. Pinaikit ni Joseph ang kanyang mga mata at tumingin sa lalaking nakaitim at nasa katanghaliang gulang bago niya sinabi ng may bahid ng pangungutya, "Napakagandang pagpapakita ng kapangyarihan."
Bagamat hindi malakas ang boses ni Joseph, naririnig naman ito ng lahat. Si Xian, ang Pavilion Master ng Purgatory Pavilion, ay lumingon upang tingnan ang pinanggalingan ng boses, at ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago nang makita niya si Joseph. Hindi ba't ito ang taong nabigong talunin ng Palace Master 200 taon na ang nakalilipas? Sa huli, humingi pa ng tulong ang Palace Master sa Heavenly Emperor upang hulihin siya. Higit sa lahat, kahit ang Heavenly Emperor ay hindi lamang siya mahuli. Hindi niya ito mapapatay. Nakilala ni Xian si Joseph sa isang tingin pa lang dahil noon ay siya ang nag-escort sa Heavenly Emperor ng Boundless Heaven nang dalhin siya ng Heavenly Emperor sa ikatlong palapag ng Thousand Chains Prison. Marahang tumawa si Joseph bago nagsimulang umihip ang hangin sa paligid ni Xian. Kasabay nito, lumabas ang enerhiya ng mustasa mula sa katawan ni Joseph patungo kay Xian at sa kanyang mga tauhan bago pa man sila makareact. Boom! Masama ito. Napakalakas. Tumakbo. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Xian at ng kanyang mga tauhan habang nagtatanggol sila laban sa nagngangalit na enerhiya na pinalakas ng batas ng mundo. Boom! Mabilis na ginamit ng mga matatanda mula sa Purgatory Pavilion ang lahat ng kanilang mga teknik. Maraming uri ng batas at teknik ang makikita. Nariyan pa nga ang batas ng kamatayan, isa sa 4 na kataas-taasang batas. Sa kabila ng mga pag-ataking parang bagyo, wala pa rin itong silbi laban sa kakilakilabot na enerhiya ng mustasa ni Joseph. Sa kabaligtaran, habang ipinagtatanggol ng mga matatanda ng Purgatory Pavilion ang kanilang mga sarili, si Xian, ang Pavilion Master ng Purgatory Pavilion, ay mabilis na sumigaw, "Lord Pemberton, pakiusap, maawa po kayo. Aalis na ako agad kasama ang aking mga tauhan. Pakiusap po, Lord Pemberton." Sa sandaling ito, si Xian, ang Pavilion Master ng Purgatory Pavilion at isa sa 3 Head Warden ng Thousand Chains Prison, ay naging parang aso na nagmamakaawa. Sa kasamaang palad, ang nakakatakot na enerhiya ay hindi nagpakita ng senyales ng paghina. Sa katunayan, lalo pa itong lumakas. Hindi. Boom! Napasigaw sa kawalan ng pag-asa si Xian at ang kanyang mga tauhan nang sa wakas ay bumagsak ang enerhiya sa kanila. Yumanig ang lupa at umalangaw-ngaw ang hangin ng dumapo ang enerhiya sa mga miyembro ng Purgatory Pavilion. Hindi pa nakakabawi ng katinoan ang lahat ng maglaho ang enerhiya na parang wala talaga. Kung hindi lang dahil sa ulap ng dugong nakalawit sa hangin at sa mga spatial ring na nahuhulog sa lupa, iisipin sana nilang naisip lang nila ang isang panig na pagpatay kanina. Nakakatakot at tumpak ang kontrol niya sa kanyang lakas. Ganon din ang pagkagulat ni Alvin. Mas lalong lumakas ang kanyang respeto at paghanga matapos masaksihan ito. Dati, alam niyang malakas si Joseph, ngunit hindi niya alam kung gaano kalakas ang lakas ni Joseph. Madali lang napatay ni Joseph si Xian na malapit nang maging isang tinaguriang Celestial Emperor at lahat ng kanyang mga nasasakupan. Kahit si Daylan na karga-karga ang puting Phantom Fox sa kanyang mga bisig ay hindi napigil ang mapalunok. Tiningnan niya si Joseph na may mga matang nagniningning sa paghanga matapos niyang mabawi ang kanyang katinoan. Nakipaglaban na siya kay Xian dati kaya alam niya ang lakas ni Xian. Gayunpaman, ang isang kalaban na sa tingin niya ay medyo matapang ay parang isang walang kalaban-laban na sanggol sa harap ni Joseph. Paano niya hindi hahangaan si Joseph? Terena, walang pakialam na sabi ni Joseph habang lahat ay nakatingin sa kanya ng may pagkamangha. Walang pag-aalinlangang sinundan ng lahat si Joseph habang inaakay niya sila papunta sa pasilyo. Sa sandaling ito, ang ilan sa mga pinahihirapan ni Xian at ng kanyang mga tauhan sa Purgatory Pavilion ay nagawang makawala sa kanilang mga gapos. Sinundan nila si Joseph at ang iba pa ng walang pag-aalinlangan. Sundan natin si Senior Pemberton. Samantala, ang iba pang mga matatanda mula sa Purgatory Pavilion ay tanging panunood lamang ang nagawa habang tumatakas ang mga bilanggo. Matapos masaksihan ang nangyari sa kanilang mga kasamahan at sa kanilang Pavilion Master, paano sila magkakaroon ng lakas ng loob na pigilan ang mga bilanggo na ito sa pag-alis? Kung hinatuwa ang Nerve Annex Celestial Emperor, tiyak na mamamatay sila. Lahat sila ay nakahinga ng maluwag dahil hindi nila sinundan ang Pavilion Master para pigilan ang mga bilanggo sa pag-alis ng mas maaga.
Kung hindi, mamamatay din sana sila. Habang naglalakbay sa pasilyo, nagpadala si Alvin ng voice transmission kay Daylan. Senior Daylan, pagkatapos nating makalabas sa Thousand Chains Prison, aalis tayo kasama si Brother Pemberton. Sige, tugon ni Daylan. May bahid ng pagpapahalaga at pagkilala nang tumingin siya kay Alvin. Maya-maya, nagtanong siya sa pamamagitan ng voice transmission, ayos lang ba ang anak ko? Ayos lang ba siya? Oo. Mabuti siya. Ngumiti si Alvin nang banggitin ni Daylan si Tanya. May bahid ng pag-aalala ang makikita sa mga mata nito nang sabihin niya, gusto niya sanang sumama, pero pinatuloy ko siya sa mundong pinanggalingan ko dahil napakadelikado rito. Kung makakatakas tayo, dadalhin kita at si Senior Diana sa mundong iyon para hanapin siya. Sige. Tumango si Daylan habang ang kanyang mga mata ay kumislap sa pananabik. Pagkatapos, lumingon siya upang tingnan ang puting Phantom Fox na walang malay pa rin sa kanyang mga bisig at bang-ulong. Diana, malapit na tayong magkita muli ng ating anak na babae. Hindi mo lang makikita muli ang ating anak na babae, kundi makikilala mo rin ang ating manugang. Isa siyang kahangahangang binata. Natutuwa ako sa napili ng ating anak na babae, at sigurado akong matutuwa ka rin. Bagamat hindi gaanong nakasama ni Dale si Alvin, maganda ang impresyon niya kay Alvin. Ang katotohanang ayaw ni Alvin na ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang anak at dumating upang iligtas sila ng mag-isa ay sapat na para kilalanin niya si Alvin. Nang malapit na sila sa dulo ng pasilyo, si Maki, ang Gale Thunder Celestial Emperor, ay nakangiting nagsabi, iniisip ko kung makakasalubong ba natin ang sinuman na sapat ang kaalaman para maghangad ng kamatayan. Bino, Old Pemberton, kung may pipigil sa atin pagkatapos nito, iwan ninyo sila sa akin. Matapos kong makulong ng napakatagal, nangangati na ako sa pakikipaglaban. Sumagot si Beren, ang emperador ng puting USA, hindi lang ikaw yan. Nangangagat din ako ng away. Sige, sige. Manood sina matandang Pemberton at Bino habang kinakalaban natin sila. Masayang sabi ni Maki. Bagamat madali na silang nakakatakas ngayon, alam ng lahat na ito ay dahil nasa Thousand Chains Prison pa rin sila. Tutal, walang mga may titulong Celestial Emperor na nagbabantay sa Thousand Chains Prison. Alam nilang hindi na ito magiging ganoon kadali kapag umalis na sila sa Thousand Chains Prison. Nang dumating ang grupo ng mga bilanggo sa Deadly Square, natural lang na napansin agad sila ng mga matatanda roon. Ang mga may mas malinaw na paningin ay agad na nakatutok ang tingin kay Joseph na siyang nangunguna sa grupo. Si Joseph iyan, ang Nerve Annex Celestial Emperor. Paano siya nakatakas? Nang makita ng mga matatanda si Joseph, hindi na sila nang ahas na pigilan ang grupo sa pag-alis. Alam nilang kamatayan lamang ang kahihinatnan ng pagpigil sa grupo ng mga tao. Napakalakas ni Joseph kaya't hindi man lang siya matalo ng palasyo sa langit. Teka. Hindi ba't si Alvin iyan? Ang ikapitong kahangahangang disipulo ng Verdant Prairie Celestial Emperor. Siya rin ang nakababatang kapatid ni Head Warden Shu. Bakit niya kasama si Joseph? Mukhang hindi naman siya banihag. Sa katunayan, mukhang magkakilala sila. Huwag mong sabihing pumunta rito si Alvin para iligtas si Joseph. Kaya ba niya ang ganoong kagalingan? Kung hindi, paano mo pa ipapaliwanag ang nangyayari? Kung hindi niya pinalaya si Joseph, paano narito si Joseph? Tingnan mo. Naroon din ang 5 pang tinatawag na Celestial Emperors. Mga langit. Nakatakas na ang lahat ng mga may titulong Celestial Emperor na nakakulong sa ikatlong palapag. Malapit nang mapunta sa impyerno ang Thousand Chains Prison. Dapat ba natin itong iulat? Ay report mo ba ito? Kung maglalakas loob kang gumawa ng kahit anong galaw ngayon, natatakot akong mapatay ka bago ka pa man makaryak. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan mo. Huwag na lang kung ganoon. Hindi naman gaanong marami ang mga elder sa Deadly Square. Nang makita ng maliit na grupong ito ng mga elder na papaalis si Joseph at ang iba pang mga bilanggo, hindi man lang sila nang ahas na gumalaw, lalo na ang pigilan sila. Hoy, hindi ba't napakadali lang nito? Natatalong sabi ni Maki, ang Gale Thunder Celestial Emperor, nang makita niyang walang pumihil sa kanilang pag-alis.
Mas masahol pa ang mga tao sa Deadly Square kaysa sa mga tao mula sa Purgatory Pavilion. Sinabi ni Beren, ang emperador ng puting USA sa langit, ang ibig mong sabihin ay mas matalino ang mga nasa Deadly Square kaysa sa mga nasa Purgatory Pavilion. Sige, tumigil ka na sa pag-uusap. Kailangan na nating maging alerto mula ngayon. Kapag nabasag na natin ang formation sa Deadly Square at nakaalis na sa Thousand Chains Prison, kailangan nating harapin ang mga may titulong Celestial Emperor ng Heavenly Pool Palace, sabi ni Helena, ang Golden Flower Celestial Emperor. Wala pang nakakaalam tungkol sa ating pagtakas dahil ang mga tao rito ay kailangang pisikal na umalis sa lugar na ito para alertuhan ang iba. Ang tanging paraan para malaman ng isang tao sa labas na may mali rito ay kung mapapansin nila ang mga nabasag na soul pearls ng mga napatay natin. Gayunpaman, kapag nabasag na natin ang formation dito, aalertuhan ng formation sa labas ang iba tungkol sa nabasag na formation sa Deadly Square. Walang duda na ang mga may titulong Celestial Emperor ng Heavenly Pool Palace ay pupunta rito pagkatapos noon. Malamang ay makakasalubong natin sila pagkatapos nating makaalis sa Thousand Chains Prison. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.